Magandang araw! Samahan nyo kami mag-harvest ng gulay ngayong umaga. Mukhang magpapakita na ngayon si Haring Araw pagkatapos ng ilang linggo niyang walang tigil ang ulan. Tuwing umaga pala, bago umakyat si Papa ng taas ng bundok, nagpapakain muna siya ng mga alaga niyang isda. Feeds pala ang pinapakain dito ni Papa, tilapia lang pala ang laman ng fish pond na to. Kailan lang din pala ginawa ni Papa ang fish pond na to, parang wala pang 2 buwan, kaya medyo maliliit pa rin talaga yung mga isda. Sabi sa akin ni Papa, siguro daw meron ng 3 daliri, ang laki nung iba. Nauna na kaming umakyat ni Mama sa taas ng bundok dahil si Papa ay nagpapakain pa sa fish pond niya. Medyo tinanghali na nga kami ng pag-akyat dito sa taas ng bundok ngayon dahil medyo napasarap yung kwentuhan namin kanina habang nagkakape. Kaunti lang pala ngayon ang maha-harvest ni Mama na patola, tapos karamihan ay reject pa. Pero ayos lang dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagpapasalamat pa rin kami dahil kahit papaano ay meron kaming napipitas. Tinanghali rin ng gising ang bunso kong kapatid, pupungas-pungas pa nga siya na umakyat dito sa taas kanina. Ngayong araw ko lang ulit nakita ang kapatid ko na nagpitas siya ng gulay na hindi nakakapote. Sana ituloy-tuloy niya muna na huwag umulan para naman makatikim ng araw ang mga halaman. Ang daming reject ng mga ampalaya ngayon, hindi namin alam kung bakit nagkakaroon siya ng mga bitak-bitak. Kung hindi naman nagkakaroon ng mga bitak-bitak, bubulok naman yung mga dulo niya katulad ng isang to. Mukhang mas marami na naman yata ang maiiwan ngayon sa bahay ng mga gulay kumpara sa i-deliver sa palengke. Tinatanggal na rin pala ng kapatid ko yung bulok sa dulo ng ampalaya. Kasi syempre, dagdag pang bigat yun pag binuhat pababa ng bundok mamaya. Meron ding mga bunga yung ampalaya niya na hindi na lumaki katulad nito, ang liliit. Pero yung mga ganito kaliit, gustong gusto ko to ulamin pagdating sa pakbet. Nang matapos na magpitas ang kapatid ko, inilagay niya na to sa sako. Naaamoy kong puro ampalaya na naman yata ang uulamin namin ngayong mga susunod na araw. Hindi naman kasi talaga totally sira yung mga nagabitak-bitak na ampalaya. Kasi kapag binitak mo siya, maayos pa talaga siya. Hindi lang talaga namin alam kung bakit nagkaganon yung balat niya. Pangit lang siya tingnan. Pero sana mabenta pa rin ni Mama sa palengke kahit ganon yung itsura niya. Sana talaga magpakita muna ngayon si Haring Araw para makapag-spray ang kapatid ko. Hindi naman talaga kami lagi nag-i-spray ng mga gulay dito sa taas ng bundok. Nag-i-spray lang kami ng mga gulay kapag ganito na talagang mas marami na yung mga nasisira kaysa sa ibebenta sa mga palengke. Hindi na pala muna magpipitas ng sitaw ang kapatid ko ngayon, ang palaya na lang daw muna. Nauna na rin ngang umuwi ang kapatid ko dahil magkikilo pa siya sa baba at may pasok rin siya kasi ngayong umaga sa school. Tama yan, umaraw ka muna para naman hindi na masyadong maputik dito sa taas ng bundok. Tapos na daw pala magpitas ng pipino si Papa, sabi sa akin ni Mama. Si Papa pala ngayon na nagpitas ng pipino dahil wala yung kapatid ko. Nakapaglagay pa rin pala dito si Papa ng damit na pang-abog sa maya. Sobra naman ang kulay pero sa tingin ko hindi pa rin makakaabog ng maya. Sobrang unti na lang talaga magbulaklak ngayon ng kalabasa nila Mama. Pero pinagtsatsagaan pa rin talaga na pitasin ni Papa kasi sayang pa rin naman talaga. Tsaka marami kasi talagang naghahanap ng mga bulaklak sa palengke. 15 pesos pala ang benta ni Mama sa isang tali ng bulaklak. Kung makalimang tali siya, edi 75 pesos yun. Sayang pa rin yun, no? Malaking bagay na rin yun sa amin. Sinimulan na rin isa ako ni Papa yung mga napitas ni Mama kanina ng mga patola. Sabi ni Papa dito, wala man lang daw mapitas na mahahaba, puro daw talaga maliliit. Makakapag-abono na siguro ngayon si Mama ng patola kasi hindi na umuulan. Para naman maglaki pa ng kaunti yung mga bunga at mas mag-green yung mga dahon. Ito pala ang mahirap sa bundok kapag nagha-harvest kami, ang daming langgam. Ibang klase pa naman ang langgam dito sa taas ng bundok. Yung kulay itim na sobrang sakit kung makakagat. Talagang maririndi ka. Tapos kalimitan pa naman sa mga langgam na yon, makikita mo lang din sa daanan namin. Nang maisa ko na ni Papa ang lahat ng mga patola, ay umuwi na rin kami kaagad at tatanghaliin nga kami. Pinaiwan ko na kay Mama yung isang tali niya na bulaklak na dala-dala. Sabi ko sa kanya, ako na lang magbitbit. Sabi ko nga kay Mama dito, ako na magbitbit ng patola. Sabi niya naman sa akin, huwag na daw, ako na lang daw magdala ng mga bulaklak. Napakaganda talaga ng bulaklak kapag umaga, kasing ganda ng panahon ngayon. Pagkarating nga namin dito sa bahay, nakita ko yung pabo ko, ay aroy, nalunod na sa tubig. Wala pa talaga to kanina nung umalis kami. Siguro ngayon lang talaga siya nalunod. Ganito pala lahat karami ang napitas ni Papa na pipino. Mukhang goods lahat ng pipino, wala gaanong reject. Pinatong ko na rin sa tricycle yung mga bit-bit ko na bulaklak kanina. Mag-iintindi na rin ako ng sarili ko at may pasok pa rin kasi ako ngayong umaga. So yun lang, thank you for watching!